Sa loob ng maliit na silid na tanging ang liwanag ng isang lumang lampara ang nagbibigay ng buhay, nananatiling gising si Fabiola. Ang amoy ng mainit na plantsa at ang samyo ng gawgaw na ginamit niya sa uniforme ni Diego ay humahalo sa lamig ng madaling araw. Maingat, dahan-dahan, itinusok niya ang karayom sa makapal na tela ng ranggong koronel. Bawat tahi ay tila isang panalangin. Bawat paghatak ng sinulid ay katumbas ng 10 taon ng pagtitiis, pagtitipid, at pagsuporta sa pangarap ng kanyang asawa. Namamanhid na ang kanyang mga daliri. Isang maling galaw at bumaon ang dulo ng matulis na bakal sa kanyang hintuturo. Hindi siya dumaing. Pinanood lamang niya ang maliit na butil ng pulang dugo na sumipot. Isang matingkad na mantsa na agad niyang pinahid bago pa ito humalik sa malinis na puting tela. Ayaw niyang masira ang hitsura ni Diego sa pinakahihintay nitong araw ng promosyon. Para sa kanya, ang bawat kislap ng gintong butones na yon ay sumisimbolo sa tagumpay nilang dalawa. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng isang mahinang panginginig mula sa ibabaw ng mesa. Ang telepono ni Diego. Hindi ugali ni Fabiola ang makialam, ngunit ang sunod-sunod na pagkurap ng screen ay tila isang babala na hindi dapat baliwalain. Sa isang iglap, ang mundo niyang binuo sa loob ng isang dekada ay gumuho sa isang maikling mensahe na lumabas sa dilim. Love, I talked to Mom already. Everything is set. After the military parade tomorrow, ituloy mo na ang divorce. Hindi mo na kailangang magtiis sa asawa mong mukhang katulong. You deserve a general's wife who has class, not a poor music teacher. See you tomorrow, my colonel. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay biglang naging kasing init ng kumukulong mantika sa kanyang balat. Ang boses ni Lucinda sa voice message na sumunod ay tila isang patalim na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang pagkatao. Rinig na rinig ni Fabiola ang hagik-hik ng babae. Ang tono ng pagmamataas na tila ba ang asawa niya ay isang premyong matagal na nitong pag-aari. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Diego, amoy mamahaling alak at pabango na hindi kay Fabiola. Tiningnan niya ang kanyang asawa na may halong pandidiri, habang ang mga mata niya ay nananatili sa hawak nitong telepono. Walang init, walang pasasalamat. Bakit mo hawak ang phone ko? Ang malamig na tanong ni Diego. Inagaw niya ang gadget at itinulak ng bahagya ang balikat ni Fabiola. Don't tell me, nag-i-spy ka na naman. This is exactly why I'm tired of you, Fabiola. Napaka-low class ng ugali mo. Ipinatong ni Fabiola ang unipormeng kapupus lang niyang tahiin sa likod ng upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding hiya na nanunuot sa kanyang mga buto. Hiya para sa sarili niya na naging bulag at hiya para sa lalaking ito na binihisan niya ng karangalan habang sa loob ay nabubulok na ang moralidad. I finished your uniform, Diego. Mahinang sabi ni Fabiola. Ang boses niya ay tuyo. Tila lupang hindi nadilig ng ulan sa loob ng mahabang panahon. Pinakintab ko ang bawat botones. Tinahi ko ang bawat punit na hindi mo napansin dahil masyado kang abala sa iba. Tumawa ng maikli si Diego, isang tunog na puno ng panunuya. Thanks, I guess. Pero huwag mong isipin na mababago nito ang desisyon ko. Let's face it, Fabiola. You're just a public school teacher. Isang hamak na tagaturo ng kanta sa mga batang amoy araw. You don't fit in my world anymore. Look at yourself in the mirror. You look old, tired, and cheap. Kinuha ni Diego ang isang envelope mula sa kanyang bag at ibinato ito sa harapan ng asawa. Pirmahan mo na yan. Para sa dignidad ng pamilya Aragon, let's end this quiet way. I'll give you enough money para makabili ka ng bagong piano o kung anumang basura ang gusto mo. Just leave before the sun rises tomorrow. Ayokong makita ka sa crowd habang naglalakad ako sa harap ng general. Tiningnan ni Fabiola ang envelope sa sahig. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ginamit niya
upang itaguyod ang lalaking ito noong wala pa siyang kahit na isang bituin sa balikat. Ang mga kamay na lihim na humahawak sa gintong gay Chi Hui ng pinakamataas na ranggo sa musika ng militar. Isang katotohanang kailanman ay hindi sinubukang alamin ni Diego dahil sa kanyang kayabangan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig na lamang ay ang pagtiktak ng orasan na tila binibilang ang huling sandali ng pagiging ginang Aragon ni Fabiola. Sa kanyang kalooban, may isang bagay na namatay, ngunit may isang mas malakas na bagay ang isinilang. Sige, ang tanging sagot ni Fabiola. Walang luha, walang pagsusumamo. Kinuha niya ang bolpen at pinirmahan ng papel sa ibabaw ng lamesang puno ng sinulid at tela. Habang ginagawa niya ito, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang lalaking ito ay naniniwalang siya ang nagtatapon sa kanya. Hindi alam na ang unipormeng isusuot niya bukas ay ang huling beses na tatanggap siya ng serbisyo mula sa isang reyna na itinuring niyang alipin. Siguraduhin mo lang, Diego, sabi ni Fabiola habang dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang likod ay tuwid na parang isang sundalo. Nahanda ka sa makikita mo sa parade bukas. Dahil ang cheap na guro na tinatapon mo ngayon, siya ang magiging huling mukha na hihilingin mong hindi mo sana kinalimutan. Iniwan ni Fabiola ang silid ng hindi lumilingon. Ang amoy ng mainit na bakal at dugo ay nanatili sa hangin, isang piping saksi sa isang kasunduang sinira ng kataksilan at isang bagong martsa na malapit nang magsimula. Ang mansyon ng mga Aragon ay nagliliyab sa liwanag ng mga kristal na chandelier, tila nakikipagpaligsahan sa kislap ng mga bituin sa langit ng Maynila. Ang amoy ng litson na may palaman na tanglad at ang samyo ng mamahaling wine ay pumapailan lang, isang halimuyak ng tagumpay at kapangyarihan. Ngunit sa kusina, kung saan ang anino ay mas malalim pa sa gabi, naroon si Fabiola. Ang kanyang mga kamay ay amoy sabong panlaba at pampaputi, malayo sa bango ng mga panauhing nasa kabilang silid. Fabiola, bilisan mo ang pagkilos. Bakit ang bagal mong maglabas ng mga kubyertos? Ang tinig ni Doña Clarisa ay parang hagupit ng latigo. Pumasok ang matanda sa kusina. Suot ang kanyang kulay gintong terno na tila isang reyna. Make sure na walang mantsa ang mga baso. Mahiya ka naman. May mga general at matataas na opisyal tayong bisita. Huwag mong ipakita ang pagiging hampas lupa mo ngayong gabi. Tumitig si Fabiola sa kanyang biyenan. Gusto niyang isigaw na ang mga hiyas na nakasabit sa leeg nito ay binili gamit ang pera na ipinadala niya noong nakaraang taon. Ang bonus na nakuha niya mula sa general staff, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang hiya ay nananatiling nakagapos sa kanyang dila, isang luma at kalawang na kadenang tila ayaw pa ring maputol. Opo, ma'am, maikling sagot ni Fabiola. Don't call me ma'am in front of the guests. Magmumukha akong amo ng katulong. Just stay in the background. At kapag tinanong ka, sabihin mo na malayo kang kamag-anak na tumutulong lang. Dagdag ni Doña Clarisa bago ito muling lumabas, ang bawat hakbang ay puno ng pagmamayabang. Mula sa pintuan ng kusina, tanaw ni Fabiola ang gitna ng bulwagan. Naroon si Diego, gwapong-gwapo sa kanyang barong Tagalog, habang sa tabi niya ay nakatayo si Lucinda. Ang babae ay nakasuot ng pulang sutla na tila dumadaloy sa kanyang katawan. Ang bawat tawa nito ay parang musika sa pandinig ni Diego. Diego, I'm so proud of you. Rinig ni Fabiola na sabi ni Lucinda. Ang sabi ni Papa, siguradong sigurado na ang promotion mo. You deserve someone who can stand beside you in the spotlight, hindi yung itinatago sa dilim. Hinawakan ni Diego ang kamay ni Lucinda at hinalikan ito sa harap ng lahat. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang anino ng pagsisisi para sa asawang nasa kusina lamang. You are my inspiration, Lucinda. Kung hindi dahil sa suporta ng pamilya niyo, baka nabulok na ako sa pagiging major. Sa sandaling iyon,
Itinaas ni Doña Clarissa ang kanyang baso upang kumuha ng atensyon. Everyone, a toast! To my son, Diego, and to the woman who truly belongs to our family's future, Lucinda Valdez. Salamat din kay Diego dahil kahit noong may sakit ako at kailangan ng operasyon, siya lang ang nagpakapagod para mabayaran ang lahat. He is a hero, both in the army and in this home. Nabitawan ni Fabiola ang basong hawak niya. Hindi ito nabasag dahil bumagsak ito sa ibabaw ng basahan. Ngunit ang tunog ng pagbagsak ay tila isang pagsabog sa loob ng kanyang dibdib. Si Diego. Si Diego ang nagbayad. Naalala ni Fabiola ang 3 buwang, halos hindi siya kumain. Ang pagtanggap niya ng mga extra shift sa kampo at ang pagbebenta niya ng kanyang mga natitirang alahas para lamang mabayaran ang hospital bill ng matandang iyon. Lahat ng sakripisyo niya ay kinurakot ni Diego upang maging sariling pogi points sa harap ng kanyang ina. Ops! What was that? Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Lucinda sa kusina. May dalang walang laman na baso ng wine. Tiningnan niya si Fabiola mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pang-uuri at panglalait. Fabiola, right? Ang asawang teacher? Sabi ni Lucinda habang dahan-dahang lumalapit. I heard Diego already gave you the papers. Bakit nandito ka pa? Are you hoping for a miracle? Or maybe gusto mo lang makakita ng tunay na party bago ka bumalik sa maliit mong classroom? Nandito ako para tapusin ang tungkulin ko, sagot ni Fabiola. Ang kanyang boses ay malamig at matatag, isang tono na ginagamit niya kapag nag-uutos sa loob ng garrison. Bahagyang nagulat si Lucinda sa talim ng boses ni Fabiola, ngunit agad itong napalitan ng ngisi. Tungkulin, your only duty is to vanish. Look at you. Amoy bawang ka, Fabiola. Habang ako, amoy tagumpay. Diego doesn't need a servant. He needs a partner. Sinadya ni Lucinda na itagilid ang kanyang baso. Ang natitirang pulang wine ay dahan-dahang bumuhos sa puting sapatos ni Fabiola, tila isang mantsa ng dugo sa gitna ng kadalisayan. Oh, I'm sorry. My hand slipped. Pang-uuyam ni Lucinda. Since nandyan ka na rin lang sa baba, bakit hindi mo napunasan? It's what you're good at anyway. Cleaning up after the Aragons. Ang katahimikan sa kusina ay naging kasing bigat ng tingga. Naririnig ni Fabiola ang tawanan ng mga bisita sa labas, ang yabang ni Diego, at ang kasinungalingan ni Doña Clarissa. Ang lahat ng ito ay tila isang malupit na banak. Napilit siyang nilulunod. Tumingala si Fabiola. Sa unang pagkakataon, hindi ang hiya ang naramdaman niya, kundi ang isang matinding apoy na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Gusto mong punasan ko, Lucinda? Tanong ni Fabiola. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Sige, lilinisin ko ang lahat. Hindi lang ang sapatos ko, kundi pati ang dumi na iniwan niyo sa buhay ko. Pero bago ko gawin yon, tandaan mo ito. Ang basong hawak mo, ang wine na iniinom mo, at ang bahay na kinatatayuan mo. Baka magulat ka kung kanino talaga nakapangalan ng mga yan. What are you talking about, you crazy woman? Inis na sabi ni Lucinda. Eksaktong pumasok si Diego. Anong nangyayari dito? Lucinda, bakit ka nandito sa kusina? Your wife is being rude, Diego. Pinatitirik niya ako ng mga mata. Sumbong ni Lucinda na parang bata. Tumingin si Diego kay Fabiola. Ang galit ay mabilis na kumalat sa kanyang mukha. Fabiola, get out. Now. Sinira mo na ang gabi ko. I don't want to see your face anywhere near this house or at the parade tomorrow. Guards, ilabas ang babaeng ito. Hinawakan ng 2 security guards si Fabiola sa magkabilang braso. Kinaladkad nila siya palabas ng mansyong siya ang nagbayad ng buwis sa loob ng maraming taon. Habang itinatapon siya sa labas ng tarangkahan, sa ilalim ng ulan na biglang bumuhos, narinig ni Fabiola ang huling halakhak ni Doña Clarissa mula sa balkonahe. Huwag kang babalik. Wala kang puwang sa marangal na pamilya. Nakatayo si Fabiola sa gitna ng kalsada, basang-basa,
habang ang putik ay humahalik sa kanyang paanan. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa at mabilis na nagdial ng isang numero. General Mendoza, this is Colonel Del Rosario, sabi ni Fabiola. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagiging guro. Ito na ang boses ng isang commander. Proceed with the final arrangements for tomorrow's national parade. I want everything to be perfect, especially my entrance. Ibinalita ng radyo sa malapit na tindahan ang tungkol sa malaking parada bukas. Hindi alam ni Diego na sa bawat patak ng ulan sa mukha ni Fabiola ay ang paghugas sa huling bakas ng kanyang pagiging biktima. 4:00 ng madaling araw. Ang hangin ay may dalang pait ng basang lupa at ang huling bakas ng ulan na tila luha ng langit na tumuyo na sa pisngi ni Fabiola. Iniwan niya ang kanyang mga tsinelas na punong-puno ng putik sa labas ng gate ng kampo militar. Sa bawat hakbang niya patungo sa loob ng garrison, ang bawat piraso ng kanyang pagiging mahirap na guro ay tila tinatanggal ng malamig na ihip ng hangin. Pagpasok niya sa pintuan ng headquarters, ang amoy ng bawang at bleach mula sa kusina ni Doña Clarissa ay napalitan ng pamilyar na samyo ng langis ng baril, bagong lulutong na almirol sa uniforme, at ang matapang na amoy ng metal mula sa mga instrumentong tanso. Ito ang kanyang mundo. Isang mundong kailanman ay hindi nasilip ni Diego dahil sa sarili nitong kadiliman. Colonel Del Rosario, good morning, ma'am. Ang sabay-sabay na pagsaludo ng mga gwardya ay nagbigay ng isang uri ng tunog na mas himig pa sa anumang kanta. Ang tunog ng pagkilala, ang tunog ng respeto. Tumango lamang si Fabiola, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol, bago siya dumiretso sa kanyang pribadong silid. Sa loob, binuksan niya ang isang lumang locker na gawa sa bakal. Doon, sa gitna ng mga medalya at sertipiko, ay nakahiga ang isang itim na kahon. Binuksan niya ito at hinawakan ng gintong baton. Ang gaychihoy na minanapan niya sa kanyang ama. Ang kahoy nito ay makinis, puno ng kasaysayan ng bawat pawis at sakripisyo ng isang lalaking namatay habang naglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng musika. Ganito na lang ba ang halaga ko, itay? Bulong ni Fabiola sa hangin habang hinahaplos ang ukit ng kanyang apelyido sa dulo ng baton. Ang ituring na basura sa bahay na ako ang bumuo, ang hamakin ng sining na ikinabubuhay ng ating kaluluwa. Naalala niya kung bakit niya itinago ang lahat. Noong nagpakasal sila ni Diego, nangako siya sa sarili na gusto niyang mahalin siya nito bilang Fabiola, ang babaeng simple, ang guro, ang taong may puso. Ayaw niyang mahalin siya dahil sa ranggo o dahil siya ang anak ng isang tanyag na maestro. Ngunit sa huli, ang kanyang pagpapakumbaba ay naging isang kulungan na ginamit ni Diego upang tapakan ang kanyang pagkatao. Colonel, everyone is ready. The National Band is waiting for your final instruction. Sabi ng isang aide-de-camp na kumatok sa pinto. Lumabas si Fabiola at tumayo sa harap ng daan-daang musikero at sundalo. Sa gitna ng malawak na entablado, itinaas niya ang kanyang kamay. Sa isang kumpas ng kanyang gintong baton, ang katahimikan ay binuwag ng isang malakas na tunog ng mga trompeta at tambol. Ang himig ay hindi lamang isang martsa, ito ay isang sigaw ng paglaya. Bawat nota ay tila isang hampas sa mukha ng mga taong nang maliit sa kanya. Colonel, your leadership is unmatched, komento ni General Mendoza na nanonood mula sa gilid. Sayang at hindi alam ng asawa mo kung anong uri ng hiyas ang hinayaan niyang mawala. Hindi na siya asawa ko, General. Sagot ni Fabiola nang hindi tumitingin dito. Siya ay isang anino na lamang ng nakaraan na malapit ng burahin ng liwanag ng katotohanan. Natapos ang ensayo ng may perpektong koordinasyon. Ngunit bago sumikat ng tuluyan ng araw, kailangang bumalik ni Fabiola sa bahay ng mga Aragon upang kunin ang huling mahalagang bagay na naiwan niya, ang orihinal na dokumento ng titulo ng lupa ng mansyon na nasa ilalim ng kanyang pangalan.
na itinago niya sa loob ng isang lumang piano. Maingat siyang pumasok sa backdoor ng mansyon. Tahimik ang lahat. Ngunit nang makarating siya sa sala, biglang bumukas ang ilaw. Nakatayo doon si Diego. Gulo-gulo ang buhok at namumula ang mga mata. Hawak niya ang isang baso ng alak. Tila hindi siya nakatulog dahil sa kaba, para sa parada, o dahil sa galit. Saan ka nanggaling? Ang singhal ni Diego, ang kanyang boses ay puno ng hinala. Madaling araw na at ngayon ka lang uuwi. Don't tell me, nakahanap ka na agad ng papalit sa akin sa mga bar sa tabi-tabi. Wala kang pakialam kung saan ako nanggaling, Diego. Tapos na tayo? Malamig na sagot ni Fabiola habang naglalakad patungo sa piano. Hinila ni Diego ang kanyang braso. Ang lakas nito ay nag-iwan ng hapdi sa balat ni Fabiola. Don't act high and mighty with me. Alam ko na ang diskarte mo. You're trying to find someone else to support you dahil alam mong wala kang mapapala kapag iniwan kita. Sino siya? Isang driver? Isang janitor? Bagay nga kayo, mga amoy lupa. Humarap si Fabiola kay Diego. Sa gitna ng kanyang galit, hindi siya sumigaw. Sa halip, isang dahan-dahang pag-iling ang ginawa niya. Ang dumi ng isip mo ay kasing dumi ng budhi mo, Diego. Akala mo ba, ang lahat ng tao ay katulad mo na kailangang gumamit ng ibang tao para umangat? Huwag mo akong sermonan. I am a colonel. I am a hero of this country. Sigaw ni Diego habang dinuduro ang asawa. You are nothing but a suit with medals, Diego. Medals that I helped you earn. Sabi ni Fabiola, ang bawat salita ay tila isang kumpas ng kanyang baton na tumatama sa dibdib ni Diego. Liar, you're just a pathetic teacher. And now, you're a cheating wife. Itulak ni Diego si Fabiola dahilan upang mapaupo ito sa sahig. Layas! At wag na wag kang magpapakita sa parade mamaya. I will make sure the guards throw you in jail if you even try to come near me or Lucinda. Napaatras si Fabiola. Ang kanyang kamay ay humawak sa gilid ng piano. Sa ilalim ng kanyang palad, naramdaman niya ang tigas ng kahoy. Ang parehong kahoy na nagtatago ng katotohanang wawasak sa mundo ni Diego. Ngumiti siya ng mapait. Ang hiya na laging nagpapatahimik sa kanya ay tuluyan ng pinalitan ng isang matalas na determinasyon. Don't worry, Diego, sabi ni Fabiola habang dahan-dahang tumatayo at pinapagpag ang kanyang damit. I won't come near you, pero sisiguraduhin ko na sa harap ng buong bansa, hinding-hindi mo magagawang iwasan ang tingin ko. Iniwan ni Fabiola si Diego na tulala sa gitna ng sala. Habang papalayo siya, ang liwanag ng umaga ay nagsisimula nang sumilip sa mga bintana. Ang huling gabi ng pagtitiis ay tapos na. Bukas, ang buong Pilipinas ay makikinig sa isang musika na hindi nila malilimutan. Ang umaga ng National Day ay sumikat na may kulay ng dugo at ginto sa abot-tanaw. Ngunit para kay Fabiola, ang bawat sinag ng araw ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Bumalik siya sa mansyon sa huling pagkakataon, hindi upang magmakaawa, kundi upang kunin ang tanging alaala ng kanyang ama na natitira, ang lumang piano na yari sa madilim na Nara, kung saan siya unang natutong bumasa ng mga nota bago pa siya natutong sumulat ng sariling pangalan. Ngunit pagdating niya sa tarangkahan, ang kanyang puso ay tila piniga ng isang higanteng kamay. Isang truck ng mga kargador ang nakaparada sa labas. Dalawang lalaki ang hirap na binuhat ang kanyang piano. Ang mga paa nito ay kinaladkad sa semento, nag-iiwan ng malalim at masakit na gasgas sa makinis na kahoy. Sandali, anong ginagawa niyo? Sigaw ni Fabiola, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Ah, ikaw ba yung asawa? Sabi ni Sir Diego, ibenta na raw itong basura na ito. Nakaharang lang daw sa sala. Sagot ng isang kargador habang pilit na isinasakay ang instrumento sa likod ng truck. Lumabas si Diego mula sa loob. Suot na ang kanyang full dress uniform. Ang kanyang mga medalya ay kumikinang, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kawalang hiyaan. Sa tabi niya, nakatayo si Lucinda,
na may hawak na isang maliit na velvet box. Diego, bakit mo ibinebenta ang piano ko? Iyan ang huling alaala ni Itay. Ang mga mata ni Fabiola ay nag-uumapaw sa luha. Isang bihirang pagkakataon na ipinakita niya ang kanyang kahinaan. Iyan ang buhay ko, Diego. Buhay mo? Fabiola, wake up! Ang kinitang pera sa lumang kahoy na. Yan ang pambili ko ng kwintas na suot ni Lucinda ngayon. Mas kailangan niya ng alahas para sa Grand Parade kaysa sa kailangan mo ng maalikabok na instrumentong hindi mo naman mapatunog ng maayos. Sabi ni Diego habang hinahaplos ang leeg ni Lucinda. Hinawakan ni Lucinda ang kumikinang na diamante sa kanyang leeg at ngumiti ng mapait. Don't be so dramatic, Fabiola. It's just a piano. Isang hamak na kahoy. Besides, Diego needs to clear the house of everything that reminds him of his past mistakes. At kasama ka na doon. Naramdaman ni Fabiola ang malamig na sensasyon na gumagapang mula sa kanyang mga talampakan paakyat sa kanyang gulugod. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pagkasuklam sa kawalang puso ng lalaking minahal niya. Ang bawat nota na itinuro ng kanyang ama, ang bawat sakripisyo ng kanyang pamilya, ay ipinagpalit ni Diego sa isang piraso ng bato upang pasayahin ang kanyang kabit. Ganito na lang ba ang halaga ng 10 taon natin, Diego? Bulong ni Fabiola. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing lamig ng bakal. Ipinagpalit mo ang kasaysayan ko para sa isang palamuti? Stop it, Fabiola. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Inis na sabi ni Diego. Tiningnan niya ang kanyang relos. I have to go. Ang general ay hindi naghihintay. At ikaw, siguraduhin mong wala ka na dito pagbalik ko. I don't want to smell your poverty in my house anymore. Pinanood ni Fabiola ang truck habang papalayo ito. Dala ang kanyang piano na unti-unting nawawala sa kanto. Ang tunog ng makina ng truck ay tila isang malungkot na huling kanta ng kanyang ama. Tumalikod siya at pumasok sa loob ng mansyon sa huling pagkakataon. Sa loob ng kanyang silid, binuksan ni Fabiola ang isang maliit na cabinet na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Inilabas niya ang kanyang tunay na uniforme. Ang tela nito ay gawa sa pinakamataas na uri ng lana. Ang mga gintong burda sa balikat ay hindi gawa sa diamanteng binili, sa nakaw na pera, kundi sa dangal na pinaghirapan ng maraming taon. Isinuot niya ang puting guwantes. Hinawakan niya ang gintong baton na itinago niya sa kanyang bag. Ang kanyang pagkatao bilang mahirap na guro ay tuluyan ng nalunod sa dilim ng silid na yon. Ang lumabas sa pintuan ay hindi na si Fabiola na asawa ni Diego, kundi si Colonel Del Rosario, ang pinakamataas na opisyal ng musika sa buong sandatahang lakas. Habang naglalakad siya palabas ng subdivision, nakita niya si Doña Clarissa na nakaupo sa balkonahe, nag-ayos ng kanyang buhok. Oh, aalis ka na? Mabuti naman. Huwag mong kalimutang iwan ang susi sa gate, sabi ng matanda nang hindi tumitingin. At huwag ka nang magtangkang pumunta sa parade. Baka mapagkamalan ka pang pulubi sa VIP section. Hindi sumagot si Fabiola. Nagpatuloy siya sa paglakad. Ang bawat hakbang ay may bigat ng 1,000 sundalo. Isang itim na sasakyang militar na may plakang pula ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at isang batang opisyal ang bumaba upang pagbuksan siya. Good morning, Colonel. The troops are waiting at the grandstand. The general has requested your presence immediately, sabi ng opisyal habang sumasaludo. Sumakay si Fabiola sa sasakyan. Tiningnan niya ang mansyon ng mga Aragon sa huling pagkakataon sa pamamagitan ng rear view mirror. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Diego, Doña Clarissa, gusto niyo ng palabas? Bulong niya sa sarili habang hinahawakan ang gintong baton. Ibibigay ko sa inyo ang pinakamalakas na tunog na yayanig sa inyong mga mundo. Ang sasakyan ay humarurot patungo sa luneta, kung saan ang lahat ng kasinungalingan ni Diego ay nakatakdang mabulgar sa harap ng buong bansa. Sa ilalim ng nakatirik na araw sa luneta,
Ang bango ng sariwang pintura sa mga upuan ng VIP Grandstand ay humahalo sa malansang amoy ng dagat mula sa Manila Bay. Ang init ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Ngunit para kay Doña Clarissa, ito ang pinakapreskong hangin na nalanghap niya sa buong buhay niya. Nakaupo siya sa gitna ng mga asawa ng matataas na opisyal, paypay ng paypay, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat sulyap ng mga tao sa kanyang suot na mamahaling terno. Alam niyo, itong si Diego, napakabait na anak talaga. Pagmamayabang ni Doña Clarissa sa katabing ginang na asawa ng isang general. Kahit noong bata pa siya, hindi niya kami pinabayaan. Pati nga yung napangasawa niya, kinuha lang namin sa hirap. Isang hamak na guro na walang matuluyan noong mamatay ang ama. Inampon namin, pinakain, binihisan. Utang na loob niya sa amin kung bakit siya nakakatapak sa semento ng Maynila. Sa kabilang dako ng grandstand, si Lucinda ay nakasandal sa braso ni Diego, tila isang linta na nakadikit sa inakalang ginto. Love, imagine, pagkatapos nito, General's wife na ako, hindi na tayo kailangang magtago. Hindi na natin kailangang makita ang malungkot na mukha ni Fabiola. Ngumiti si Diego. Ang kanyang dibdib ay busog sa hangin ng kapangyarihan. Kalimutan mo na siya, Lucinda. She's part of the past. Isang pagkakamali na itinama ko na. Pagkatapos ng marcha na ito, wala nang makakaalala na may asawa akong guro. Ang makikita lang nila ay ang matagumpay na Coronel Aragon. Hindi nila alam, sa likod ng malalaking telon ng command tent, ilang metro lamang ang layo, nakatayo ang babaeng kanilang pinag-uusapan. Suot ni Fabiola ang kanyang asul na uniforme ng Philippine Army. Ang bawat tahi nito ay selyado ng dangal. Ang kanyang mga balikat ay tila pasa ng buong bigat ng kasaysayan ng kanyang ama. Naririnig niya ang boses ng kanyang biyenan mula sa kabilang panig ng manipis na harang. Bawat salita ni Doña Clarissa tungkol sa pag-ampon sa kanya ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling bakas ng pasensya sa kanyang puso. Utang na loob? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Fabiola. Siya ang nagbayad ng utang sa sugal ng kanyang biyenan. Siya ang nagmakaawa sa mga bangko noong muntik nang mahila ang bahay nila dahil sa kapabayaan ni Diego. Siya ang nagtrabaho ng palihim sa loob ng kampo bilang taga-ayos ng mga komplikadong musical score ng militar para lamang may maipambili ng gamot ang matandang nandidiri sa kanya ngayon. Colonel Del Rosario, the President's car has arrived. 3 minutes before the opening march, bulong ni General Mendoza habang lumalapit sa kanya. Tumingin si Fabiola sa general. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng hiya na dati ay nagpapayuko sa kanya. Salamat, General. Handa na ako. Siguraduhin niyo lang na ang pamilya Aragon ay nasa harapang hanay. Gusto kong makita nila nang malapitan ng pasasalamat ko. Naglakad si Fabiola patungo sa gilid ng entablado. Ang tunog ng kanyang mga bota sa kahoy na sahig ay tila bawat tibok ng isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Bawat hakbang niya ay isang pagpunit sa kontrata ng pagtitiis na pinirmahan niya 10 taon na ang nakakaraan. Samantala, sa VEP area, tumayo ang MC at hinawakan ang mikropono. Ang katahimikan ay bumalot sa buong luneta, tanging ang tunog ng mga watawat na hinahampas ng hangin ang maririnig. Ladies and gentlemen, to lead our national anthem and the Grand March, let us welcome for the first time in history the first female chief conductor of the Armed Forces of the Philippines, the daughter of the late Maestro Serafin, Colonel Fabiola Serafin del Rosario. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nanigas ang paypay sa kamay ni Doña Clarissa. Ang baso ng champagne na hawak ni Lucinda ay bahagyang tumagilid. Ang malamig na likido ay tumulo sa kanyang mamahaling bestida, ngunit hindi niya ito napansin. Si Diego ay napatayo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang tunog na lumalabas. Mula sa likod ng telon, lumabas ang isang babae.
Hindi ang gurong amoy bawang, hindi ang asawang nakayuko, kundi isang opisyal na nagniningning sa ilalim ng araw, hawak ang gintong baton na tila isang espada ng katarungan. Tumingin si Fabiola ng diretso sa kinaroroonan ni Diego, isang matalim, malamig, at mapait na tingin na tila nagsasabing, ang utang na sinasabi niyo, ngayong araw, babayaran ko ang lahat. Itinaas ni Fabiola ang kanyang gintong baton. Ang unang nota ng trompeta ay pumutok sa hangin, kasing talim ng isang kidlat. Ang buong grandstand ay napasinghap. "Di Diego, asawa mo ba yan?" Ang nauutal na tanong ni Doña Clarissa. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng kanyang mga perlas. Hindi nakasagot si Diego. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso na tila nakikipagkarera sa bilis ng musika ni Fabiola. Sa bawat kumpas ng kamay ng kanyang asawa, naramdaman ni Diego na ang kanyang karera, ang kanyang dangal, at ang kanyang hinaharap ay dahan-dahang nadudurog sa ilalim ng takong ng babaeng itinapon niya kagabi. Ang huling nota ng pambansang awit ay humalik sa bawat sulok ng luneta, nag-iwan ng isang uri ng katahimikan na mas nakabibingi pa kaysa sa putok ng kanyon. Itinaba ni Fabiola ang kanyang gintong baton. Ang kanyang dibdib ay dahan-dahang bumababa at tumataas, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding emosyon na pilit niyang ikinukulong sa loob ng kanyang uniforme. Mula sa kanyang kinalalagyan sa mataas na plataporma, nakita niya ang paglapit ng Pangulo. Ang mahigpit na pagkakamay nito at ang bulong ng pasasalamat ay napanood ng buong bansa sa pamamagitan ng malalaking screen. Ngunit ang tanging nakikita ni Fabiola ay ang tatlong tao sa harapang hanay na tila naging mga rebultong asin. Isang karangalan, Colonel Del Rosario. Ang boses ng Pangulo ay umalingaw-ngaw sa mga speaker. Ang iyong ama ay tiyak na nakangiti sa langit. "Salamat po, Ginang Pangulo," sagot ni Fabiola. Ang kanyang boses ay matatag, walang panginginig, isang tunog ng tagumpay na binalot ng disiplina. Nang matapos ang unang bahagi ng seremonya, dinala ang mga matataas na opisyal sa isang eksklusibong lounge sa likod ng grandstand para sa isang maikling pahinga. Dito, ang amoy ng mamahaling kape at sariwang bulaklak ay hindi nakatulong upang palamigin ang tensyong nagmumula sa sulok kung nasaan ang mga aragon. Pumasok si Fabiola sa silid, pinaliligiran ng kanyang mga aide. Ang bawat opisyal na madadaanan niya ay sumasaludo. Ang bawat asawa ng mga general na dati ay hindi siya tinitingnan ay ngayon ay nag-uunahang mangungumiti sa kanya. "Fabiola," isang matinis na tinig ang bumasag sa pormalidad ng silid. Lumapit si Doña Clarissa. Ang kanyang mukha ay pilit na nakangiti, kahit na ang kanyang mga mata ay nananatiling nanlilisik sa gulat. "Anak, bakit hindi mo sinabi? My goodness, Diego, at ako ay halos atakihin sa puso sa tuwa. Ang galing-galing mo pala." Tumingin si Fabiola sa kanyang biyenan. Ang anak na salitang lumabas sa bibig nito ay tila isang malansang putik na pilit ibinabato sa kanya. "Anak, akala ko po ba ay malayo niyo lang akong kamag-anak na tumutulong sa gawaing bahay, Doña Clarissa?" Napatigil ang matanda. Ang kanyang paypay ay huminto sa ere. Ang mga nakapaligid na ginang ay nagsimulang magbulungan. "Oh, nagbibiro lang ako noon." Pilit na tawa ni Doña Clarissa habang hinahawakan ang braso ni Fabiola. "Diego, come here! Batiin mo ang asawa mo." Lumapit si Diego. Ang kanyang uniforme, na kagabi lang ay maingat na ninitse ni Fabiola, ay tila naging masyadong masikip para sa kanya. Ang kanyang mukha ay pinaghalong takot at matinding inggit. Ang hiya na dati ay nasa panig ni Fabiola, ay ngayon ay lumipat at lumamon sa buong pagkatao ni Diego. "Fabiola, we need to talk. In private," bulong ni Diego. Ang boses ay puno ng utos na wala na namang kapangyarihan. "Wala na tayong dapat pag-usapan, Diego. Ipinirma ko na ang mga papel na gusto mo, di ba?" Sagot ni Fabiola nang hindi lumilingon dito. Ngunit hindi papatalo si Lucinda.
Lumapit ang babae, ang kanyang pulang bestida ay tila isang bukas na sugat sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit dahil sa pagkakaagaw sa kanya ng atensyon. Wait a minute! So what if she's a colonel? Sigaw ni Lucinda, hindi na alintana ang mga taong nakikinig. Diego, don't let her intimidate you. Isang conductor lang siya, isang taga-kumpas ng banda. My father is a general. Mas mataas pa rin ang ranggo namin sa iyo, Fabiola. You're still just a woman who plays with sticks. Hinarap ni Fabiola si Lucinda. Ang kanyang tingin ay bumaba sa diamanteng kwintas na suot nito. Ang alahas na binili mula sa kinitang pera sa pagbebenta ng piano ng kanyang ama. Ang sticks na sinasabi mo, Lucinda, ay ang Gay Chihui na kumokontrol sa libu-libong sundalo na handang sumunod sa bawat kumpas ko. Mahinahong sabi ni Fabiola. Habang ang diamanteng suot mo ay nakasabit sa leeg ng isang babaeng walang pakialam kung kaninong kasaysayan ng ninanakaw niya. How dare you! Akmang sasampalin ni Lucinda si Fabiola. Ngunit bago pa dumapo ang kanyang kamay, isang matigas na bisig ang humarang sa kanya. Subukan mo at sisiguraduhin kong sa kulungan ka tutuloy pagkatapos ng paradang ito. Ang boses ni General Mendoza ay parang kulog sa loob ng silid. Namutla si Lucinda. Napaatras siya patungo kay Diego na ngayon ay nakayuko na lamang, hindi malaman kung saan titingin. General, it's just a misunderstanding. Pilit na paliwanag ni Diego. Colonel Aragon, manahimik ka, putol ng general. Hindi mo ba alam na ang asawa mo, ang babaeng minaliit mo, ay ang opisyal na nag-report sa akin tungkol sa mga nawawalang pondo para sa mga instrumento at kagamitan ng National Band? Funds that were traced back to your office, Diego. Ang katahimikan sa lounge ay naging kasing lamig ng yelo. Ang pawis ni Diego ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang sentido. Binabasa ang kwelyo ng unipormeng pinaghirapan ni Fabiola. Ano? Anong sinasabi niyo? Nauutal na tanong ni Diego. Ipinagpalit mo ang dangal ng militar para sa luho ng kabit mo, Diego. Sabi ni Fabiola, ang kanyang boses ay puno ng pait. Inakala mo bang hindi ko mapapansin? Bilang chief conductor, bawat sentimo para sa musika ay dumadaan sa akin. Alam ko ang bawat nota at alam ko rin ang bawat nakaw na barya. Inilabas ni Fabiola ang isang itim na envelope mula sa kanyang bulsa. Hindi ito ang divorce papers. Ito ay isang warrant for investigation. Diyan ka magaling, di ba? Sa pagtatapon ng basura. Sabi ni Fabiola habang iniaabot ang envelope sa nanginginig na kamay ni Diego. Ngayon, ikaw naman ang itatapon ng sistemang pinagsilbihan mo. Tumalikod si Fabiola at naglakad palabas ng silid. Habang papaalis siya, narinig niya ang histeryosong iyak ni Doña Clarissa at ang malakas na pagtatalo ni na Diego at Lucinda. Sa bawat hakbang niya palayo, ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang katotohanan lamang ang makapagbibigay. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, isang ID ang lumapit sa kanya na may dalang balita. Ma'am, may isang truck na nakaharang sa gate ng garrison. Ang sabi ng driver, ibinalik daw ang isang piano. Dahil ayaw tanggapin ng buyer, masyado raw maraming gasgas. Huminto si Fabiola. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Dalhin niyo sa auditorium. Ngayon din. Ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Ang susunod na bananhak na tutugtugin niya ay hindi na para sa bayan, kundi para sa kanyang sarili. Ang auditoryo ng militar ay balot ng isang uri ng katahimikan na tanging ang mga lumang pader lamang ang nakauunawa. Ang amoy ng floor wax at ang lamig ng aircon ay tila nanunuot sa bawat hibla ng uniforme ni Fabiola habang naglalakad siya patungo sa gitna ng entablado. Doon, sa ilalim ng iisang spotlight, ay nakalagay ang kanyang piano. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang malalim na gasgas sa gilid ng nara. Ang bawat ukit sa kahoy ay tila isang sugat sa kanyang sariling balat. Ang piano na ito
na dating saksi sa mga huling kanta ng kanyang ama, ay naging biktima ng kasakiman ni Diego. Ibinalik ito dahil masyadong maraming gasgas para ibenta. Isang katotohanang sumasalamin sa kung paano siya itinuring ng pamilya Aragon. Isang kagamitang kapaki-pakinabang lamang kapag makinis at itatapon kapag nakitaan ng marka ng hirap. Umupo si Fabiola sa harap ng tipahan. Ang mga ivory na teklado ay malamig, tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi siya ang colonel na nag-uutos at hindi rin siya ang ginang Aragon na nagtitiis. Siya ay si Fabiola, ang anak na nangungulila, ang babaeng sugatan, ang kaluluwang naghahanap ng hantungan. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang mga kamay. Ang unang chord na lumabas ay hindi isang marcha ng giyera, kundi isang malungkot at mabigat na lamento. Bawat nota ay tila isang patak ng luha na hindi niya hinayaang mahulog sa harap ni Diego. Ang musika ay dinala siya pabalik sa mga gabi ng pagpupuyat, sa mga tahi ng unipormeng binaliwala, at sa mga sampal ng salitang cheap at hampas lupa. Sa dilim ng auditoryo, ilang mga sundalo at miyembro ng banda ang dahan-dahang nagtipon sa gilid. Hindi sila gumagawa ng kahit anong ingay. Nakatayo sila doon, nakasandal sa mga pader, nakikinig sa kanilang pinuno na sa wakas ay inilalabas ang lahat ng sakit sa pamamagitan ng musika. Maam, kape po. Isang mahinang boses ang bumasag sa huling nota. Si Private Ramos, isang batang musikero na laging tinutulungan ni Fabiola sa mga lesson nito, ay nakatayo sa tabi ng piano. Inabot niya ang isang mainit na baso, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili sa braso ni Fabiola. Dahil sa pagkakaitas ng kanyang manggas, para sa pagtugtog, nakita ang isang nangingitim na pasa, ang bakas ng marahas na pagkakahawak ni Diego sa kanya noong madaling araw na yon. Colonel, okay lang po ba kayo? Ang tanong ng bata. Ang kanyang tinig ay puno ng tunay na pag-aalala. Sino po ang gumawa nito sa inyo? This is too much, ma'am. Tiningnan ni Fabiola ang pasa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ramos at sa iba pang mga sundalong nakamasid sa kanya ng may matinding respeto. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito? Turo niya sa pasa. Huwag kang mag-alala, Ramos. Ito ang kabayaran ng aking kalayaan. Minsan, kailangan mo munang makitang nangingitim ang iyong balat bago mo mapagtanto na hindi ka na pag-aari ng sinuman. Pero ma'am, hindi po tama na saktan kayo. Giit ng bata. Alam ko, at iyan ang dahilan kung bakit tapos na ang panahon ng pananahimik ko. Sagot ni Fabiola. Ang musika ay may dalawang mukha, Ramos. Maaari itong magpaamo ng puso, ngunit maaari rin itong maging hudyat ng pagbagsak ng isang kaharian. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang aide-de-camp, may dalang isang tablet. Ang mukha nito ay puno ng tensyon. Ma'am, may balita na po mula sa headquarters. Diego is currently being interrogated by the Military Intelligence Group. Ang balita tungkol sa pagbebenta niya ng inyong personal property para punduhan ang luho ni Lucinda ay kumalat na sa social media. Someone leaked the CCTV footage ng paghila sa piano niyo. Hindi nagulat si Fabiola. Alam niya na sa mundong binuo sa kasinungalingan, sapat na ang isang maliit na gasgas upang gumuho ang buong pundasyon. May isa pa po, Colonel, dagdag ng aide. Noong binuksan namin ang likod ng piano para linisin, may nakita po kaming isang itim na folder na nakasingit sa pagitan ng mga wire. Mukhang itinago ito doon ng inyong ama bago siya pumanaw. Kinuha ni Fabiola ang folder. Nang buksan niya ito, ang kanyang hininga ay tila tumigil. Hindi ito musical score. Ito ay mga dokumento ng bangko at isang sulat kamay na testamento. Ang pamilya Aragon, ang ama ni Diego at si Doña Clarissa, ay may malaking pagkakautang sa pamilya ni Fabiola bago pa man sila ikasal. Ang mansyong tinitirhan nila ngayon ay binili gamit ang perang ninakaw ng mga Aragon mula sa pensyon ng kanyang ama. Ang utang na loob
na laging ibinabato sa kanya ni Doña Clarissa ay isang malaking kasinungalingan. Siya ang biktima ng isang pamilya ng mga magnanakaw na ginamit ang kasal upang pagtakpan ang kanilang krimen. Itay, bulong ni Fabiola, ang kanyang mga luha ay sa wakas ay tuluyan ng bumuhos. Binabasa ang mga lumang papel. Hinigpitan mo ang pagkakahawak sa katotohanan hanggang sa mahanap ko ito. Tumayo si Fabiola. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng determinasyon. Ang bawat gasgas sa piano ay hindi na marka ng kahihiyan, kundi mga ebidensya ng isang dekadang pagnanakaw. Ihanda niyo ang sasakyan. Utos ni Fabiola sa kanyang aide. Pupunta tayo sa Camp Aguinaldo. Kung akala ni Diego at ng kanyang ina na tapos na ang parade, nagkakamali sila. Ang tunay na paghuhukom ay kakasimula pa lamang. Habang papalabas siya ng auditorium, ang mga sundalo ay sabay-sabay na sumaludo. Sa pagkakataong ito, hindi lamang sila sumasaludo sa kanyang ranggo, kundi sa isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na banhak sa gitna ng pagkakaapi. Ang gabi sa loob ng Camp Aguinaldo ay kasing lamig ng semento sa isang selda. Ang huni ng mga kuliglig ay tila mga bulong ng mga multo ng nakaraan na unti-unting nagtitipon sa paligid ni Fabiola habang naglalakad siya sa pasilyo ng Military Intelligence Group. Ang amoy ng lumang papel mula sa folder na hawak niya ay humahalo sa amoy ng kape at sigarilyo na nananatili sa hangin ng opisina. Sa loob ng isang maliit na silid na may isang bintanang rehas, nakaupo si Diego. Wala na ang kislap ng kanyang mga medalya. Ang kanyang uniforme ay gusot-gusot, ang kuwelyo ay bukas, at ang kanyang mukha ay puno ng anino ng puyat at takot. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Fabiola, agad na nag-angat ng tingin ang lalaki. Isang kislap ng pag-asa, o baka ng desperasyon, ang dumaan sa kanyang mga mata. Fabiola, salamat at pumunta ka. Ang boses ni Diego ay paos, tila isang taong galing sa mahabang sigaw. Please, tell them. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila. Ang mga pondong yon, gagamitin ko naman talaga para sa banda na antala lang. I did this for us, Fabiola, para sa kinabukasan nating dalawa. Tumayo si Fabiola sa tapat ng lamesang metal. Ang lamig nito ay ramdam niya hanggang sa kanyang mga buto. Hindi siya umupo. Tiningnan niya si Diego, hindi nang may galit, kundi nang may isang uri ng pagkaawa na mas masakit pa kaysa sa puot. Para sa atin, Diego? O para sa diamanteng suot ni Lucinda? Tanong ni Fabiola. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay tila isang dahan-dahang pagbaon ng patalim. Huwag mo nang gamitin ang tayo, dahil matagal mo na yung ibinenta sa pinakamababang halaga. Nandito ka ba para saktan lang ako? After everything my family did for you? Singhal ni Diego. Ang kanyang yabang ay pilit na bumabangon sa gitna ng kanyang pagbagsak. Nakalimutan mo na ba ang utang na loob mo kay Mama? Kung hindi dahil sa amin, nasaan ka ngayon? Baka namamalimos ka pa rin sa kalsada dala ang sirang violin ng tatay mo. Dahan-dahang inilapag ni Fabiola ang itim na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang huling hatol. Iyan ang dahilan kung bakit ako nandito, Diego. Para pag-usapan ang utang na loob na yan, sabi ni Fabiola. Binasa ko ang mga lihim na itinago ng tatay ko sa loob ng piano. Ang perang ginamit nyo para pambayad sa utang ni Doña Clarissa. Ang perang ipinambili nyo ng mansyong tinitirhan nyo ngayon. Hindi iyon sa inyo. Kumunot ang noo ni Diego. Ang takot ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Anong pinagsasabi mo? Ninanakaw ng tatay mo ang retirement pay ng tatay ko noong siya pa ang chief accountant ng garrison. Paliwanag ni Fabiola, ang bawat titik ay malinaw at matalim. Pinapirma niya ang tatay ko sa mga dokumentong hindi nito naiintindihan habang may sakit siya. Ang mansyong ipinagmamalaki niyo? Nakapangalan yon sa tatay ko bilang kolateral, ngunit pineke ng pamilya niyo ang mga pirma para magmukhang sa inyo. Napaatras si Diego sa kanyang upuan.
Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Hindi, hindi totoo yan. Si Mama, sabi ni Mama, ang mama mo ay isang magnanakaw na nagbalat kayong tagapagligtas. Putol ni Fabiola. Ginamit niyo ang kasal natin upang masigurong hindi ko kailanman matutuklasan ang katotohanan. Ginawa niyo akong alipin sa sarili kong bahay. Ipinamukha niyo sa akin na wala akong kwenta habang ang bawat butil ng kaning kinakain niyo ay galing sa pawis at dugo ng pamilya ko. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng 1,000 toneladang bato. Naririnig ni Fabiola ang mabilis na paghinga ni Diego, ang tunog ng isang taong nalulunod sa sarili niyang mga kasinungalingan. Fabiola, please, huwag mong ituloy ang kaso tungkol sa bahay. Pagsusumamo ni Diego, sa pagkakataong ito ay lumuhod siya sa semento, pilit na inaabot ang kamay ng asawa. Masisira ang pangalan namin. My mother. Hindi niya kakayanin ang kulungan. I'm sorry. Gagawin ko ang lahat. I leave Lucinda. Magmula ngayon, ikaw na ang masusunod. Just save me. Hinaltak ni Fabiola ang kanyang kamay. Ang hapdi ng pasa sa kanyang braso ay tila nag-apoy muli. Paalala ng lahat ng gabing iniyakan niya ang lalaking ito. Hindi kita ililigtas, Diego, dahil hindi ako ang sumira sa iyo. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Sabi ni Fabiola habang tumatalikod. Ang huling utang na loob na ibibigay ko sa inyo ay ito. Ibibigay ko sa inyo ang 3 araw para lisanin ang mansyon ko. Pagkatapos noon, ang mga pulis militar na ang maglalabas sa inyo. Fabiola, bumalik ka dito. You can't do this to me. I am a colonel. Ang huling sigaw ni Diego bago sumara ang pintong bakal. Ang tunog ng paglak ng pinto ay tila ang huling nota ng isang trahedya. Lumabas si Fabiola sa malamig na gabi ng kampo. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng marahan, tila hinuhugasan ng dumi ng nakalipas na 10 taon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng kanyang abogado. Ilang percent ang tsansa na mabawi natin ang lahat? Tanong niya. 100%, Colonel. The evidence is airtight. But may isa pang kailangang ayusin, sagot ng abogado. Doña Clarissa is trying to transfer some of your father's old land titles to Lucinda's name as we speak. Mukhang balak nilang tumakas. Humigpit ang pagkakahawak ni Fabiola sa kanyang baton sa loob ng kanyang bag. Siguraduhin niyo na walang makakalabas ng bansa. Hayaan niyo silang maglaro. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang mararating ng kanilang kasakiman bago ko tuluyang hilahin ang huling pisi. Habang sumasakay sa kanyang sasakyan, tumingin si Fabiola sa itaas. Ang langit ay madilim, ngunit alam niyang sa likod ng mga ulap ay ang liwanag ng katotohanan. Ang bawat nota ng kanyang buhay ay dahan-dahang bumabalik sa tamang tono. Ang Manila Hotel ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang kristal na ilawan. Ang amoy ng mamahaling sampagita at ang kislap ng mga pilak na kubyertos ay tila isang tanghalan ng kapangyarihan. Ito ang gabi ng gawad dangal ng lahi, isang pagtitipon ng mga pinakamataas na opisyal at tanyag na pamilya sa bansa. Ngunit sa gitna ng karangyaan, may 2 aninong pilit na kumakapit sa isang mundong unti-unti nang dumadaustos sa kanilang mga kamay. Sina Doña Clarissa at Lucinda ay nakaupo sa isang mesa sa pinakagilid, malayo sa kanilang dating pwesto sa harap. Ang terno ni Doña Clarissa ay may bahid ng kunot at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na itinatago ang kanyang kaba sa likod ng isang itim na abaniko. Si Lucinda naman ay panay ang tingin sa kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng harina dahil sa mga balitang kumakalat tungkol sa investigasyon kay Diego. Mama, we should leave. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Bulong ni Lucinda, ang kanyang boses ay puno ng takot na binalot ng inis. I can feel their stares, parang mga linta na sumisipsip sa natitira nating dignidad. Manahimik ka, Lucinda. Kapag umalis tayo, aaminin nating talo tayo.
Singhal ni Doña Clarissa, bagaman ang kanyang sariling mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa mga dating kaibigang ngayon ay umiiwas sa kanya. Hihintayin natin si General Mendoza. He owes Diego's father a favor. Tutulungan niya tayong ayusin ang gulong ito. Ngunit ang bulong-bulungan sa paligid ay hindi tumitigil. Ang bawat sulyap ng mga matatandang ginang ay may kasamang mapait na ngiti. Ang balita tungkol sa pagbawi ni Fabiola sa mansyon at ang pagkakadetine kay Diego ay tila isang apoy na mabilis na tumupok sa reputasyon ng mga Aragon. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng mga pag-uusap ay tila isang kumpas na sabay-sabay na huminto. Pumasok si Fabiola. Sa pagkakataong ito, hindi siya suot ang kanyang pang-araw-araw na uniforme. Nakasuot siya ng isang maringgal na itim na Filipiniana na may gintong borda. Isang disenyo na tila mga nota ng musika na nakapalibot sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na puno ng kapayapaan at lakas. Sa kanyang leeg, hindi diamante ang nakasabit, kundi ang medalyang iginawad sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw. Sa tabi niya ay naglalakad si General Mendoza, hindi bilang isang general na nag-uutos, kundi bilang isang kaibigang nagbibigay pugay. Colonel Del Rosario, the seat of honor is this way. Malakas na sabi ng MC, sapat na upang marinig ng bawat tao sa loob ng silid. Habang naglalakad si Fabiola patungo sa entablado, nadaanan niya ang mesa ni na Doña Clarissa. Ang matanda ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pilit na ngiti at ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Fabiola, anak, I knew you'd be here! Sigaw ni Doña Clarissa, pilit na kumakapit sa braso ni Fabiola sa harap ng maraming tao. Tell them it's all a mistake. Tell them Diego is a good man. Sabihin mo sa kanila na pamilya tayo. Tumigil si Fabiola. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay ng matanda sa kanyang braso. Ang lamig ng kanyang tingin ay tila yelong dumampi sa balat ni Doña Clarissa. Doña Clarissa, ang pamilya ay binuo sa katotohanan, hindi sa pagnanakaw. Mahinahong sabi ni Fabiola, ngunit ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng ballroom. Ang anak na tinatawag niyo ay ang babaeng kinaladkad niyo palabas ng bahay sa ilalim ng ulan. Ang babaeng tinawag niyong hampas lupa habang kinakain niyo ang perang pinaghirapan ng tatay niya. How dare you? Inampun ka namin! Hiyaw ni Lucinda na hindi na nakapagpigil sa kanyang galit. You're just a bitter woman who wants revenge. Hinarap ni Fabiola si Lucinda. Ang kanyang mata ay bumaba sa kwintas na suot nito. Iyan bang kwintas na iyan ang kabayaran ng piano ng tatay ko, Lucinda? Ang diamanteng iyan ay amoy luha ng isang anak na inalisan niyo ng huling alaala. Enjoy it tonight dahil bukas, kasama ang lahat ng alahas na binili ni Diego mula sa kaban ng bayan, ay kukunin ng korte bilang ebidensya. Napaatras si Lucinda, ang kanyang kamay ay automatikong humawak sa kanyang leeg. Ang bawat tao sa ballroom ay nakatingin na sa kanila. Ang mga cellphone ay nagsisimulang kumuha ng litrato at video ng kanilang kahihiyan. General Mendoza, please! Pagsusumamo ni Doña Clarissa sa general, ang asawa ko, ang pagkakaibigan niyo. Ang pagkakaibigan ay hindi lisensya para maging kriminal, Clarissa. Malamig na sagot ng general. Coronel Del Rosario has the full support of the armed forces. Your son has dishonored the uniform. At ikaw ay nandaya sa isang matandang may sakit para lamang makuha ang kanyang ari-arian. The law will take its course. Sa isang iglap, 2 opisyal ng military police ang pumasok at tumayo sa likod ni na Doña Clarissa at Lucinda. Ma'am, you are being invited for questioning regarding the land title transfers and the missing military funds, sabi ng isang opisyal. Ang dambuhalang ballroom ay naging saksi sa pinakamalaking pagbagsak ng pamilya Aragon. Kinaladkad sina Doña Clarissa at Lucinda palabas. Ang kanilang mga sigaw ng pagprotesta
ay nalunod sa malakas na palakpakan ng mga tao. Ang bawat hiyaw nila ay tila mga sintunadong nota na tuluyan ng tinapos ng isang kumpas ni Fabiola. Umakyat si Fabiola sa entablado. Tinanggap niya ang tropeyo, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang nagtagumpay. Tumingin siya sa malayo. Tila nakikita ang mukha ng kanyang ama sa gitna ng liwanag. Ang musika ay hindi lamang para sa pandinig, sabi ni Fabiola sa kanyang maikling talumpati. Ito ay para sa hustisya, dahil sa huli, ang pinakamagandang bananhak na maaari nating iwan sa mundo ay ang tunog ng isang malinis na konsensya. Nang gabing iyon, habang ang mga bituin ay nagmamasid sa Manila Bay, naramdaman ni Fabiola ang isang uri ng gaan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng 10 taon. Ang gabi ng paghuhukom ay tapos na. Ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay sisimulan niya ng walang dalang bigat, walang dalang galit, kundi ang purong tunog ng kanyang sariling kalayaan. Ang sikat ng araw ay pumasok sa malalaking bintana ng mansyon ng mga Aragon, ngunit hindi ito nagdala ng init. Sa halip, inilantad nito ang bawat dumi, bawat agiw, at ang kawalan ng buhay sa loob ng bahay na dati ay sentro ng kasakiman at huwad na dangal. Ang amoy ng alikabok at mga gamit na nagmamadaling ipinak ay humahalo sa amoy ng tuyong bulaklak sa florera. Isang pamilyar na amoy ng pagkabulok. Nakatayo si Fabiola sa gitna ng sala, suot ang kanyang simpleng puting blusa at maong. Wala siyang uniforme ngayon, ngunit ang kanyang tindig ay mas matayog pa kaysa sa anumang ranggo. Hawak niya ang orihinal na titulo ng lupa at ang utos mula sa korte para sa agarang paglikas ng mga kasalukuyang nakatira rito. Sa isang sulok, nakaupo si Doña Clarisa sa ibabaw ng isang maleta. Ang kanyang dating maayos na buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng mga perlas, kundi ang labo ng pagkatalo. Hindi mo ba talaga kami patatawarin, Fabiola? Ang boses ng matanda ay basag, tila isang plakang gasgas. Saan kami pupunta? Wala na kaming pera. Ang lahat ng account ni Diego ay naka-freeze. Kahit ang mga alahas ko, kinuha na ng mga abogado. Tiningnan ni Fabiola ang paligid. Naalala niya ang bawat gabing pinalayas siya sa salang ito. Ang bawat hapon na pinaglinis siya ng sahig habang minumura siya ng matandang ito. Doña Clarisa, ang pagpapatawad ay libre pero ang hustisya ay may kabayaran. Mahinahong sabi ni Fabiola. Ang mansyong ito ay hindi kailanman naging inyo. Binuo ito ng tatay ko para sa akin at gagamitin ko ito para sa mga batang nangangailangan ng musika, hindi para sa mga taong ang tanging alam ay magnakaw ng pangarap ng iba. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Diego. Nakalabas na siya sa interrogation room dahil sa pansamantalang piyansa, ngunit ang kanyang hitsura ay malayo sa dating koronel na kinatatakutan ng marami. Ang kanyang mga mata ay mapula at malalim ang itim sa ilalim. Fabiola, please, let's talk as husband and wife. Pagsusumamo ni Diego habang lumalapit, ang kanyang amoy ay amoy alak at pawis. Hindi ba pwedeng ituloy natin ang kasal natin? I'll change, I promise. I'll do everything you want. Just don't take this house. Ito na lang ang natitira sa amin. Humakbang pabalik si Fabiola. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding pandidiri. Husband and wife? Diego, ang kasal natin ay naging isang sementeryo ng mga pangako noong sandaling pinapasok mo si Lucinda sa buhay mo at ninakawan mo ang kaban ng bayan. Huwag mo nang gamitin ang salitang pagbabago dahil ang taong tulad mo ay hindi nagbabago, nahuhuli lang. Paano si Lucinda? Sabi niya mahal niya ako. Sigaw ni Diego, tila isang bata na nawawala sa gitna ng kalsada. Si Lucinda? Noong nalaman niyang wala ka ng pera at posisyon, iniwan ka na niya, Diego. Sabi ni Fabiola habang iniaabot ang isang envelope. Ito ang balita mula sa Bureau of Immigration.
Sinubukan niyang lumabas ng bansa kagabi, dala ang ilang piraso ng alahas na itinago niyo, pero nahuli siya sa airport. She's currently in custody. At ang huling sinabi niya sa mga pulis, na ikaw ang nag-utos sa lahat ng krimen. Napasandal si Diego sa dingding. Ang kanyang tuhod ay nanginig hanggang sa tuluyan siyang mapaupo sa sahig. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay tila ang huling bagsak ng isang talunan. Everything is gone. Everything. Bulong ni Diego. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa maruming sahig ng mansyon. Lumapit si Fabiola sa pintuan at binuksan ito ng malapad. Ang liwanag ng araw ay pumasok. Inilalantad ang 2 truck ng militar na naghihintay sa labas upang kunin ang mga huling kagamitan na hindi pag-aari ni Fabiola. May 10 minuto kayo para lumabas, sabi ni Fabiola. Ang kanyang boses ay walang halong galit, kundi purong determinasyon. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo hahayaang mamalimos sa kalsada. Ang Social Welfare Office ay may listahan ng mga shelter para sa mga tulad nyo. Doon nyo pagnilayan ang lahat ng utang na loob na kinalimutan nyo. Dahan-dahang tumayo si Doña Clarissa. Bitbit ang kanyang maliit na bag. Habang naglalakad siya palabas, hindi niya magawang tingnan si Fabiola sa mata. Ang kanyang pagmamataas ay tuluyan ng nadurog sa ilalim ng katotohanan. Sinundan siya ni Diego. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang martsa ng kamatayan. Nang makarating siya sa pintuan, lumingon siya kay Fabiola sa huling pagkakataon. Fabiola, minahal mo ba talaga ako? Mahina ngunit mabigat ang tanong ni Diego. Minahal ko ang lalaking inakala kong ikaw, Diego. Mahinahong sagot ni Fabiola. Pero nagbago na ang lahat. Ang taong minahal ko noon ay tila nawala na. At ang kaharap ko ngayon ay isang taong hindi ko nakilala. Dahan-dahang isinara ni Fabiola ang pinto. Nang marinig ang mahinang tunog ng trangka, tila yun na rin ang naging wakas ng isang mahabang yugto ng kanyang buhay. Isang kabanatang puno ng alaala, ngunit handa na niyang iwanan upang magsimula muli. Naglakad siya patungo sa auditorium ng mansyon kung saan nakalagay ang kanyang piano. Umupo siya at tumugtog ng isang nota. Ang tunog ay malinis, malinaw, at puno ng pag-asa. Sa bawat kumpas ng kanyang mga daliri, naramdaman ni Fabiola na ang bawat sugat ng nakaraan ay dahan-dahang naghihilom. Hindi siya nag-iisa. Ang musika ay narito at ang kanyang dangal ay nananatiling buo. Bukas, ang mansyong ito ay mapupuno ng tawanan ng mga bata at ang himig ng mga instrumento. Ang bansang musika na pangarap ng kanyang ama ay magsisimula na rito, sa gitna ng guho ng isang huwad na imperyo. Ang silid ng court-martial sa loob ng Camp Aguinaldo ay kasing lamig ng kabaong. Ang amoy ng lumang barnis sa mga upuang kahoy at ang singaw ng almirol mula sa mga uniforme ng mga hurado ay tila sumasakal sa hanging nananatili sa loob. Sa gitna ng silid, nakatayo si Diego. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging mataas dahil sa kayabangan, ngayon ay bagsak na tila pasa ng buong bigat ng langit. Nakatitig si Fabiola mula sa hanay ng mga saksi. Nakasuot siya ng kanyang full gala uniform. Ang bawat bituin sa kanyang balikat ay kumikinang sa ilalim ng puting ilaw. Pinanood niya ang pagpasok ng mga opisyal. Ang bawat hakbang ng kanilang mga bota sa makinis na sahig ay tila mga huling pintig ng orasan para sa karera ni Diego. Colonel Diego Aragon, ang boses ng presiding officer, ay malamig at walang emosyon. Matapos ang masusing investigasyon at base sa mga ebidensyang iprinisinta ni Colonel Del Rosario, napatunayan ng korte na ikaw ay nagkasala sa kasong graft and corruption, conduct unbecoming an officer, at malversation of public funds. Isang mahinang singhap ang narinig mula sa likuran. Naroon si Doña Clarissa, nakaupo sa pinakahuling hilera, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng isang panyo. Wala na ang kanyang mga diamante, tanging ang maputlang balat na lamang ang natira sa kanyang leeg. Dahil dito, pagpapatuloy ng opisyal,
Ang korte ay nagdedesisyon na ikaw ay tanggalan ng ranggo, bawiin ang lahat ng iyong benepisyo, at ikulong ng hindi bababa sa 10 taon sa bilanggong militar. Ang katahimikan sa silid ay tila isang nabigong nota sa gitna ng isang konsyerto. Dahan-dahang lumapit ang 2 sundalo kay Diego. Ang isa ay humawak sa kanyang kaliwang balikat at ang isa naman sa kanan. Sa harap ng lahat, isa-isang binaklas ang mga medalyang nakasabit sa kanyang dibdib. Ang tunog ng pagkapunit ng tela habang tinatanggal ang kanyang mga ranggo ay tila ang pagpunit mismo sa kaluluwa ni Diego. Ganito na lang ba ang katapusan ng lahat? Ang tanong na ito ay nakaukit sa mga mata ni Diego habang tumitingin siya kay Fabiola. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang nakitang galit sa mga mata ng asawa. Tanging ang malalim at malawak na karagatan ng kawalan ng pakialam. Mas masakit ang hindi mapuot kaysa sa masuklam. Dahil ang kawalan ng emosyon ay nangangahulugang wala nang natitirang halaga ang kanyang pagkatao sa buhay ni Fabiola. Nang matapos ang pagtanggal ng ranggo, hinarap ni General Mendoza si Fabiola. Colonel Del Rosario, tumayo ka! Utos ng general. Tumayo si Fabiola. Ang kanyang likod ay tuwid na parang isang kwerdas ng biolin. Dahil sa iyong katapatan at sa iyong hindi matatawarang kontribusyon sa sining at sa bayan, ang General Headquarters ay nagkakaisang itinalaga ka bilang Permanent National Music Director ng Armed Forces. Ikaw ang magiging mukha ng ating kultura sa buong mundo. Isang malakas na palakpakan ng pumuno sa silid. Sa gitna ng ingay, nakita ni Fabiola ang paglabas ni Diego na may suot na posas. Ang tunog ng bakal na nag-uumpugan sa bawat hakbang niya ay tila ang huling martsa ng isang talunang sundalo. Paglabas ni Fabiola sa courtroom, hinarang siya ni Doña Clarissa sa pasilyo. Ang matanda ay lumuhod sa semento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng uniforme ni Fabiola. Fabiola, maawa ka. Huwag mo kaming pabayaan. Ang pagsusumamo ng matanda ay amoy luha at desperasyon. Kahit ang pambili ng gamot ko, wala na. Saan ako pupunta? Ikaw ang may-ari ng mansyon. Hayaan mo naman akong tumira sa kahit isang sulok lang. Tiningnan ni Fabiola ang matandang babaeng dati ay reyna ng kanyang pagdurusa. Nararamdaman niya ang init ng semento sa ilalim ng tuhod ni Doña Clarissa, ang parehong sementong diniligan niya ng luha noon. Doña Clarissa, noong pinalayas niyo ako sa ilalim ng ulan, tinanong niyo ba kung saan ako pupunta? Mahinahong tanong ni Fabiola. Noong ibinenta niyo ang piano ng tatay ko para sa luho ni Lucinda, inisip niyo ba ang gamot na kailangan ko para sa puso kong dinurog niyo? Nagkamali ako, anak. Patawarin mo ako. Hagulgol ng matanda. Pinatawad ko na kayo, ma'am. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan nating bumalik sa dati. Sabi ni Fabiola habang dahan-dahang tinatanggal ang kamay ng matanda. May mga social workers na kukuha sa inyo bukas. Doon niyo mararanasan ang buhay na pilit niyang ipinatikim sa akin sa loob ng 10 taon. Ang buhay ng isang taong walang pag-aari, kundi ang kanyang sariling konsensya. Naglakad si Fabiola palayo, hindi lumilingon sa mga hikbi ng matanda na unti-unting lumalayo. Pagdating niya sa labas ng kampo, nakita niya ang kanyang piano na nakalagay na sa loob ng isang bagong gawang studio sa gilid ng mansyon. Ang bango ng bagong pintura at ang samyo ng mga bulaklak sa hardin ay tila isang yakap ng pagbati. Umupo siya sa harap ng piano. Itinaas niya ang takip at tiningnan ng mga teklado. Sa pagkakataong ito, hindi siya tutugtog para sa iba. Tutugtog siya para sa batang Fabiola na nangarap lang magmahal at mahalin. Ang unang nota ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ito ay isang tunog ng tagumpay, ngunit higit sa lahat, ito ay isang tunog ng kapayapaan. Ang bantog na marcha ay tapos na. Ngayon, ang sisimulan niya ay ang banak ng kalayaan. Ang loob ng piitang militar ay amoy kalawang, lumang semento,
at ang maasim na singaw ng kawalan ng pag-asa. Walang chandelier dito, walang mga medalya, at lalong walang mga taong pumapalakpak sa bawat galaw ni Diego. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintanang may rehas, kung saan ang mga alikabok ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Nakatayo si Fabiola sa labas ng rehas. Ang kanyang suot na simpleng kulay asul na dress ay tila isang maliwanag na bituin sa gitna ng kadiliman ng kulungan. Hawak niya ang isang maliit na sobre, ang huling pisi na maghihiwalay sa kanilang dalawa ng tuluyan. Dahan-dahang lumapit si Diego. Ang kanyang buhok ay gupit bilangguna at ang kanyang dilaw na uniforme ay tila isang malaking sampal sa kanyang dating pagkatao bilang koronel. Nang makita niya si Fabiola, pilit siyang ngumiti. Isang ngiting puno ng pait at huling pagtatangka na makuha ang loob nito. Fabiola, binisita mo ako. Ang boses ni Diego ay nangangatog. Alam ko, hindi mo ako matitiis. Mahal mo pa rin ako, di ba? After all, 10 years tayong magkasama. You can still help me. My lawyer said if you withdraw the private complaint about the house, mapapaikli ang sentensya ko. Tiningnan ni Fabiola si Diego. Nararamdaman niya ang malamig na bakal ng rehas sa pagitan nila. Isang harang na hindi lamang gawa sa metal, kundi sa lahat ng mga kasinungalingang itinanim nito sa loob ng 10 taon. Nandito ako, Diego, hindi para iligtas ka. Mahinahong sabi ni Fabiola. Nandito ako para ibigay ito. Inabot niya ang sobre sa pagitan ng mga rehas. Binuksan ito ni Diego nang may nanginginig na mga kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang dokumento. Annulment papers? Bulong ni Diego. Fabiola, please, huwag naman ganito. I'm already at the bottom. Huwag mo nang kunin pati ang apelyido ko. Ang apelyido mo, Diego, ay naging simbolo ng pagnanakaw at kataksilan. Sagot ni Fabiola. Hindi ko na ito kailangan. Ibabalik ko na ang sarili ko sa pangalang ibinigay ng tatay ko, Fabiola Serafin. Isang pangalang kailanman ay hindi nadungisan ng dumi ng iyong ambisyon. Napahawak si Diego sa rehas. Ang kanyang mukha ay sumisiksik sa bakal, na tila ba maaabot niya ang nakaraan. Paano si Mama? She's living in a government shelter, Fabiola. She's crying every day. Sabi niya, kung mahal mo raw siya, patuluyin mo siya sa kahit anong kwarto sa mansyon. Ang mansyon ay wala na, Diego, sabi ni Fabiola. Ang kanyang boses ay tila isang kumpas ng baton na tumatapos sa huling bahagi ng isang trahedya. Wala na ang Aragon Manor. Kaninang umaga, pinalitan ko na ang karatula sa labas. Simula ngayon, ito na ang Serafin Music Academy for the Poor. Ang kwartong hinihingi ng mama mo? Ngayon ay punong-puno na ng mga batang walang pambayad sa matrikula. Mga batang ang tanging dala ay pangarap na tinuruan mo akong huwag pansinin noon. Napaupo si Diego sa malamig na semento. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay tila isang sintunadong nota na tuluyan ng nawalan ng himig. You really took everything from me. Hikbi ni Diego. Hindi ko kinuha ang sayo, Diego. Ibinabalik ko lang ang kinuha mo sa akin at sa pamilya ko. Sabi ni Fabiola habang tumatalikod. Ang huling utang na loob na kinalimutan mo ay ang katotohanan kung wala ang katapatan ko, wala ka ring mararating. Ngayon, matuto kang mabuhay sa katahimikan ng sarili mong mga kasalanan. Habang naglalakad si Fabiola sa pasilyo ng kulungan, naririnig niya ang mga sigaw ni Diego na humihingi ng tawad. Ngunit ang bawat salita nito ay tila tinatangay ng hangin palayo. Ang bawat hakbang ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang martsa patungo sa isang bagong simula. Paglabas niya sa gate ng kampo, ang sikat ng araw ay humalik sa kanyang mukha. Ang bango ng mga puno ng nara at ang tunog ng mga ibon ay tila isang orkestra na bumabati sa kanyang kalayaan. Sa kabilang dako ng lungsod, si Doña Clarissa ay nakatayo sa harap ng malaking gate ng dating mansyon. Tiningnan niya ang bagong karatula. Nakita niya ang mga batang nakapila, may hawak na mga violin at gitara. Sinubukan niyang lumapit, ngunit isang security guard. Ang parehong guard na dati
ay inuutusan niyang kinaladkad si Fabiola, ang humarang sa kanya. Ma'am, bawal po ang mga walang ID dito. Private property po ito ni Colonel Serafin. Sabi ng guard ng may galang ngunit may tatag. Napatungo ang matanda. Wala na siyang diamante, wala na siyang terno. Ang tanging dala niya ay ang kanyang lumang bag na puno ng mga gamot na hindi na niya kayang bilhin. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng hiya. Ang mahiya sa harap ng mundong akala niya ay sa kanya. Sumakay si Fabiola sa kanyang sasakyan. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dating may mantsa ng dugo mula sa pagtatahi ng uniforme ni Diego. Ngayon, ang mga kamay na ito ay malinis na, handang humawak muli sa gintong baton upang turuan ang susunod na henerasyon ng mga musikero. Ma'am, saan po tayo? Tanong ng kanyang driver. Sa academy, ngiti ni Fabiola. May rehearsal kami ng mga bata at ayaw kong mahuli sa unang kanta ng aming bagong buhay. Humarurot ang sasakyan palayo sa kampo. Sa likuran niya, ang piitan ay naging isang maliit na tuldok na lamang sa abot tanaw. Ang banak ng pagtitiis ay tapos na. Ang simpo niya ng kanyang pag-asa ay kakasimula pa lamang. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang mabilis na kumpas ng baton sa gitna ng isang masiglang Allegro. Ang dating Aragon Manor na naging simbolo ng pagnanakaw at huwad na dangal ay wala na. Sa halip, ang gate nito ay nakabukas na ngayon para sa lahat at sa itaas nito ay nagniningning ang mga gintong titik. Serafin Academy of Music and Arts, ang amoy ng bagong tabas na damo at ang halimuyak ng mga bulaklak na sampagyita sa paligid ng hardin ay humahalo sa tunog ng tawanan ng mga bata. Hindi na ito ang bahay na balot ng tensyon at bulong ng pagtataksil. Ito na ang tahanan ng mga himig na malayang lumilipad sa hangin ng Maynila. Sa loob ng malawak na auditorium, nakaupo si Fabiola sa harap ng kanyang piano. Ang malalim na gasgas sa gilid ng nara ay naroon pa rin. Ngunit nilagyan niya ito ng manipis na barnis, isang paalala na ang bawat sugat ay may sariling ganda kapag ito ay naghilom na. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang sumasayaw sa mga teklado. Tinutugtog ang isang simpleng lalabay na itinuro sa kanya ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Ma'am Fabiola, ready na po ang mga kids for the graduation recital. Bulong ni Private Ramos, na ngayon ay isa na sa mga assistant instructor sa academy. Ang kanyang uniforme ay malinis at ang kanyang mukha ay puno ng sigla. Ngumiti si Fabiola, isang ngiting umaabot sa kanyang mga mata. Ang mga matang wala na ang bakas ng pagtitiis at pait. Sige Ramos, sabihin mo sa kanila, just breathe and feel the music. Hindi kailangang maging perfect ang bawat nota. Ang mahalaga ay galing ito sa puso. Sa labas ng academy, sa gilid ng kalsada, isang matandang babae ang nakatayo habang nakakapit sa rehas ng bakod. Si Doña Clarissa. Ang kanyang suot na duster ay luma na at may mantsa ng labada. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging mga diamante lang ang hinahawakan. Ngayon ay magaspang na dahil sa paglalako ng mga kakanin sa kalsada upang may pambili ng pagkain sa shelter. Tumingin siya sa loob. Nakita niya si Fabiola na pinaliligiran ng mga batang masisigla. Nakita niya ang karangyaan na dati ay inaakala niyang sa kanya lang. Ngunit ngayon ay ibinibigay ni Fabiola ng libre sa mga nangangailangan. Isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Hindi ito luha ng galit, kundi luha ng matinding pagsisisi. Ang hiya na dati ay pilit niyang iniiwasan, ngayon ay naging anino na niya sa bawat hakbang. Sa kabilang dako naman ng lungsod, sa loob ng isang madilim na selda sa kulungang militar, nakaupo si Diego sa gilid ng kanyang katre. Ang tanging libangan niya ay ang isang lumang radyo na bigay ng isang gwardiya. Isang pamilyar na baninhak ang biglang tumugtog sa istasyon. Isang live broadcast ng anibersaryo ng Serafin Academy. Rinig na rinig ni Diego ang boses ni Fabiola sa radyo. Ang boses na dati ay pinatatahimik niya
sa pamamagitan ng sigaw. The music belongs to those who have the courage to stay true to themselves. Sabi ni Fabiola sa interview. Napatungo si Diego. Ang lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila nanunuot sa kanyang puso. Naalala niya ang gabi noong itinapon niya ang unipormeng maingat na tinahi ni Fabiola. Naalala niya ang bawat pagkakataon na minaliit niya ang babaeng ito. Sa bawat nota ng piano na naririnig niya sa radyo, nararamdaman ni Diego ang bigat ng lahat ng kanyang nawala. Hindi ang posisyon, hindi ang pera, kundi ang tanging tao na tunay na nagmahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Bumalik ang eksena sa auditorium. Ang entablado ay napuno ng mga bata. Tumayo si Fabiola sa gitna, hawak ang kanyang gintong baton. Sa likuran niya, nakatayo si General Mendoza at ang mga opisyal na ngayon ay may mataas na respeto sa kanya. Ang buhay ay parang isang simponya. Simula ni Fabiola sa harap ng mga magulang at panauhin. May mga bahaging malungkot, may mga bahaging masakit ang bawat nota. Pero kung marunong kang makinig at maghintay, darating ang bahagi kung saan ang bawat instrumento ay magsasama-sama para sa isang matagumpay na huling martsa. Itinaas ni Fabiola ang kanyang baton. Sa isang kumpas niya, ang buong orkestra ay sabay-sabay na tumugtog. Ang himig ay kasing tatag ng nara, kasing linis ng kristal, at kasing laya ng hanging dumadaloy sa mga bintana. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang asawa ng isang opisyal. Hindi na siya ang mahirap na guro. Siya si Fabiola Serafin, ang babaeng nahanap ang kanyang lakas sa gitna ng kahinaan at ang kanyang tinig sa gitna ng pananahimik. Habang ang musika ay umaalingaw-ngaw sa buong lungsod, alam ni Fabiola na ang kanyang ama ay nakangiti mula sa itaas. Ang bawat nota ay isang pasasalamat at ang bawat kumpas ay isang pangako na ang kanyang dangal ay hinding-hindi na muling mayuyurakan. Ang huling nota ay tumagal ng ilang segundo sa hangin bago tuluyang nawala, napalitan ng isang masigabong palakpakan na tila walang katapusan. Sa gitna ng entablado, yumukod si Fabiola ng may ngiti. Ang kanyang laban ay tapos na. Ang kanyang tagumpay ay ganap na. At sa katahimikan ng kanyang puso, narinig niya ang huling bulong ng kanyang ama. Mahusay, anak, ang iyong musika ay sa wakas ay narinig na ng buong mundo.